Sa nakaraang episode ng What the F podcast, tinalakay kung ano ang intensyon ng China sa pagpapalabas ng bagong 10-dash line map. Kumontra ang iba't ibang karatig bansa tulad ng Vietnam, Taiwan, at Malaysia sa pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Ginawa na rin ng Pilipinas ito at parte ito ng diplomatic protest natin. Pero higit pa doon, we should be doing more. No? Kailangan i-recognize natin yung arbitration award natin at kailangan ituro rin ito sa mga estudyante dahil parte ito ng ating naratibo. Kung ganun ang tinuturo nila sa China na ito yung kanilang mapa, kailangan ituro din natin sa ating mga kapwa Pilipino na ito yung teritoryo ng Pilipinas. Kapag ang tinuturuan mo mga bata, mas naalala nila itong mga teritoryo nila, teritoryo natin din, sumisiklab yung nasyonalismo. Ayun ang tanong, bakit noong 2016 hindi tayo naglabas ng bagong mapa? China, get out of West Philippine Sea! Ibig sabihin, naging matagumpay tayo sa ating naratibo na yung West Philippine Sea na nakapaloob din sa Spratly Islands na bumubuo sa malaking teritoryo ng South China Sea at ay parte ng Pilipinas. Pero parang hindi lahat ng Filipino ay very proud sa Arbitral Award ng Pilipinas. File sila ng kaso, nanalo tayo. Pinurso ko. Walang nangyari sa usapang bugoy. Sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Nonetheless, napaka-importante na magkaroon tayo ng bagong mapa. Ngayon, pag-alabang ko sa National Security Council na may ilalabas ang ating gobyerno patungkol sa mapa rin natin. At dito sumasalamin yung mga teritoryo at mga kiniklaim din natin teritoryo sa West Philippine Sea na ipandalo natin doon sa Philippine Sea or yung Benham Rice dahil may diplomatic relations tayo sa Malaysia, doon sa Sabah claim natin, magiging parte rin ito doon sa mapa. Pero mayroong mga legends doon, kakaiba ito doon sa claim natin sa West Philippine Sea at sa Benham Rice. Katulad ng China, may pinag-aagawang teritoryo din ang Pilipinas at Malaysia. Pinipilit ng Malaysia na pagmamay-ari nito ang Sabah. Ang katwiran ng Pilipinas, pinaupahan lang ito noong 1878 ni Sultan Jamalul Alam Kiram ng Sulu sa British North Borneo Company. Ngayon, ang kulang pa natin doon ay yung maisabatas yung Maritime Zone Act para lalong mapagtibay kung ano yung mga internal waters, ano yung exclusive na economic zone, at ano yung mga iba pang maritime territories ng Pilipinas. Maritime zone din will establish the exact boundaries of the Republic of the Philippines. Wala po tayong pakialam doon sa 10-dash line. At kinakailangan din maisabatas yung archipelagic sea lanes kung saan tinutumbok nito kung saan pwedeng dumaan lamang yung mga foreign vessels sa ating teritoryo. Hopefully, maayos ito. Maging batas ito during the time of President Marcos Jr. Habang gumagawa ng sariling hakbang ang Pilipinas, naniniwala si Cabalza na susi sa pagtatanggol sa West Philippine Sea ang mga kaalyadong bansa nito. Kinakailangan pa rin natin palakasin yung ating alyansa sa ibang malalakas na bansa na naniniwala sa ating mga sinasabi at sa ating mga naratibo at sa ating mga mapa. Dito sa What the F podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.